Mukhang payag na ang Rain or Shine Elasto Painters na i-trade itong si Kit Datu dito sa Magnolia Chicken Templados at ang magiging kapalit ay si James Laput. Itong si Kit Datu ay isang big man na merong 3-point shooting at ito ay siya yung prototype na gusto nitong si Coach Yeng Giao. Pero dahil maglalaro na itong si Luis Villegas plus na papirma na nila ng kontrata, itong si Kaylan Tiongson, mukhang po pwede na nilang i-trade itong si Kit Datu at siya ay dadalhin dito sa Magnolia Chicken Templados. Kasi ang magiging kapalit si James Laput na isang natural center. 6'10 itong si Laput at maliwanag na ang gusto kaya ni Coach Yeng Giao kaya kunin ito si Laput ay para i-match up dito kay Junmar Fajardo at to sa for example Christian Stan Hardinger ng Terra Firma. Dahil yan ang kinakailangan ngayon ni Coach Yeng Giao. Kung sakasakali na matuloy ang trade na to, sa tingin ko ito ay papayagan ng trade committee dahil balanse naman. Si Kit Datu magiging maganda yan sa Magnolia dahil ito ay pwedeng inside out outside player. Kahit sabihin natin na more of an outside player ito si Kit Datu, nandiyan naman si Ian Sanggalang para dito sa Magnolia. At kung meron kang Sanggalang, Datu at Xavier Lucero, biglang lalakas itong lineup ng Magnolia Chicken Templados. Kaya tignan natin kung ano ang mangyayari dito at kung kailan nila ito isasubmit. Dahil sa tingin ko, mukhang pag ganitong klaseng trade, parehong makikinabang yan. At dito sa panig ng Rain or Shine, lalong lalaki yung kanilang front court. Dahil ito si James Laput, alam natin 6'10 yan na pwede maging magandang compliment dito kay Luis Villegas at kay Santi Santillan at Bo Belga. Sa panig naman ng Magnolia, itong kanilang lineup, ibig niya sabihin kapag tinuloy ang trade na to, ay seryoso talaga sila sa pagre-rebuild at para masiguro na sa mga darating na panahon ay magiging champion na. Posibleng magkaroon ng trade itong Blackwater Bossing at itong Terra Firma Jeep pagdating dito sa kanilang mga big men. In particular, ang tinutukoy ay itong si Christian David at itong si Kmar Carino. Itong si Kmar Carino, yan yung backup nitong si Isaac Go. Bago na trade si Go sa Hinebra kapalit ni Christian Stan Hardinger. Sa ngayon, mukhang gusto raw kasi ng Blackwater Bossing na magkaroon ng matinding inside presence at itong si Carino ay nakilala sa pagiging shot blocker. Kaya sa tingin ng karamihan, mukhang magiging magandang addition to dito sa lineup ng Bossing, lalo na kung mariretain nila yung service nitong si Troy Rosario. Kung sakaling mangyari yan, masasabi natin na magiging mas malakas itong Blackwater Bossing kapag nagkataon. Kung sakasakali naman dito sa panig ng Terra Firma Jeep, baka dyan lumabas yung talagang laro nito si Christian David. Si Christian David pinapakita na yung kanyang potential dito sa Blackwater Bossing. Pero parang medyo hindi pa siya consistent. Kung sakasakali na mapunta siya dito sa Magnolia, dito sa Terra Firma Jeep, baka dyan talaga lumabas yung laro niya. Dahil alam natin, nangangailangan ngayon ng mga players ng Terra Firma pagkatapos nilang i-trade itong si Stephen Holt at itong si Isaac Go plus yung kanilang first round draft pick. Kaya tignan natin mabuti kung ano magiging sitwasyon dito ngayon. Thus it is masasabi natin na itong Terra Firma Jeep at Blackwater hindi malabo na magkaroon ng trade dahil malaking bagay yan para sa kanilang kuponan. And of course, siyempre, para na rin dito sa MVP at SMC teams. Aabangan na lang natin kung ano magiging conclusion nitong possible trade nila dahil siyempre, ito ay posibilidad pa lamang at hindi pa natin masasabi na tuluyang mangyayari. Dahil mukhang gustong siguraduhin ngayon nitong Terra Firma at nitong Blackwater Bossing na yung mga players na kanilang kakailanganin ay makukuha sa kaagad-agad na panahon.